Ang reading mo, Capricorn. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Fool. Ang nasisense ko na energy mo, andun yung may mga kailangan ka dito na simulan or may iniisip ka na gusto mong simulan na gawin, pag-isipan at marami kang pinagdaanan na pagsubok at nalagpasan mo yon. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na meron ka ditong wish na darating or may ibibigay sa'yo na gustong gusto mo. Meron ka ditong success na darating, victory, or unti-unti ka nang nakikilala at dumarating na yung mga gusto mong na tagumpay or nagiging maganda na yung pasok ng passion na pinagkakaabalan mo or pinagtatrabahuan mo. Andun yung desire ng puso mo sa mga ginagawa mo. Or merong nagbibigay sa iyo dito ng magandang advice na makakatulong doon sa mga pinagdadaanan mo na pagsubok or sitwasyon. You're manifesting a lot of changes sa buhay mo. Some of you pwedeng may travel na darating or iniisip mo. Andun yung pag-aalaga at pagbibigay ng attention para sa sarili mo sa mga pangangailangan mo. And nag-grow ka na natututo ka na. Ngayon alam mo na kung ano yung dapat na ibigay sa sarili mo, yung deserve mo. Mayroon ka na ring boundary na binibigay sa bawat sitwasyon na dumarating sa'yo. Na-overcome mo yung mga pagsubok na pinagdaanan mo, mas lalo kang naging matatag at yung mga pinagdaanan mo na yon malaki yung naging tulong nun para malagpasan mo yung pagsubok at mas lalo kang natuto sa buhay. Nakita ko na may gumugulo sa isipan mo. Tinatry mong ialis yung sarili mo doon. Doon nahihirapan ka na i-remove yung sarili mo doon. May blessing na matatanggap ka dito or darating or minamanifest mo na makatanggap ng financial blessing or may iniisip ka dito na matanggap. Clarify natin ang Nine of Cups, the Hangman and King of Pentacles. Itong taon na to, iniisip niya kung ano yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Gusto niya maging stable yung financial niya, pero nahihirapan siyang makapag-umpisa. And nakikita ko na kailangan ng pagdesisyonan ng maigi kung ano yung paraan na pwedeng magawa mo para makuha mo kung ano yung gusto mo. Kasi ibibigay naman bandang huli kung ano yung mga pinaghirapan mo. Clarify natin ang the Hierophant. Some of you, pwedeng itong tao na to, ikaw yung isa sa mga pangarap niya. Though meron siyang sitwasyon na nahihirapan siyang makaalis dun. Nine of Cups and Nine of Cups. Oh, ayan na confirmation na ibibigay sa'yo ng may kapal kung ano yung mga pangarap mo. Basta pag sumikapan mo lang. Clarify natin ang the Empress. Seven of Cups and Seven of Pentacles. May mga opportunity na dumarating sa buhay mo at kailangan mong ibigay yung makakaya mo
para makuha kung ano yung deserve mo. Clarify natin ang Eight of Swords. Eight of Wands and Four of Pentacles. Andun yung hindi mo makalimutan yung past situation or yung past person. And gumugulo pa rin yun sa isipan mo. Some of you may ma-receive ka dito na text, chat, or email galing dun sa past mo. Or iniisip mong i-secure yung future mo at kung ano man yung opportunity na papasok sa buhay mo, i-grab mo. Clarify natin ang Six of Wands, Temperance, and the Moon. Kailangan mong habaan yung pasensya mo para makuha mo yung tagumpay na gusto mo. Darating din yung para sa'yo, yung blessing para sa'yo na hindi mo inaasahan. Clarify natin ang the World. Queen of Pentacles and Six of Pentacles. May darating dito na pinaghirapan mo at matatanggap mo itong blessing na to dahil ikaw din yung nagpakahirap nito. Ginawa mo lahat ng makakaya mo para makuha ito. Some of you, pwedeng binanifest mo. Isa yun sa talagang gusto mo na mangyari at matanggap sa buhay mo. Clarify natin ang Strength, the World, and Ace of Wands. Meron ditong darating na bago sa buhay mo na opportunity na i-grab mo o sisimulan mo. Pwedeng creative arts o relationship na magkakaroon yung magandang connection doon. Kasi isa rin yun talaga sa isa rin yun sa gusto mong mangyari at makuha sa buhay. Naging matatag ka sa mga pinagdaanan mo. Some of you pwedeng meron ditong nasa malayo na karelasyon or pwedeng nasa malayo ka. Clarify natin ang Ace of Pentacles. Knight of Wands and the Chariot. Marami kang natutunan doon sa mga dumating na pagsubok sa buhay mo. Alam mong sobrang hirap pero nakawala ka doon. And gagawin mo lahat na makakaya mo para ma-achieve kung ano yung talagang magpapasaya sa puso mo. Minamanifest mo palagi kung ano yung mga pangarap mo, kung ano yung sa tingin mo makakatulong para dun sa mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo. Some of you, pwedeng may tao na darating sa buhay mo at magbibigay ng makakaya niya na tulong sa'yo or maibibigay sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Notice the signs. Yes, the signs you have been receiving are heaven sent. We drop feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you're loved and never alone. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga dumarating sa buhay mo na problema, kung nararamdaman mong mabigat or naghahanap ka ng makakatuwang or pagmamahal. Nandyan lang ang gabay mo, magdasal ka lang palagi. Kung feeling mo nag-iisa ka, minsan nagbibigay sila ng sign, makikita mo sa daan na may makita kang barya na nakakalat or feathers na lumilipad. Isa yun sa sign na nandyan lang palagi ang gabay mo, ang Diyos, para tulungan ka at di ka nag-iisa. Mahal ka ng Diyos. Isipin mo palagi na kung ano man yung pinagdadaanan mo. Pagsubok lang yan. Kailangan yun na mangyari sa buhay mo dahil may rason yun. Binigay yun dahil kailangan mong matuto at mag-grow. Maging matured sa mga pinagdadaanan at kinakarap mo sa buhay. Basta gawin mo lang palagi yung makakaya mo na malagpasan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Gawin mo lang palagi yung best mo sa kung ano man yung meron ngayon sa buhay mo. Huwag kang basta-basta susuko at alamin mo kung ano yung tamang daan
para makaalis ka dun sa mga sitwasyon na para sa'yo sobrang bigat. At ito ang iyong reading, Capricorn. Kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.